Bahay na Aldao sa Indogabos, mga padi, mga tugang. Ang kasama po natin ngayon na isa nating padi na taga Sorsogon, isang Bicolano, isang Oragon. Talaga nagbigay ng lakas sa ating mga Bicolano dahil sa kanyang mga musika. Dahil 10 million na yung kanyang streams sa Spotify, kailangan tayong mag-ingay kay Fred Engay! Yung kanyang kantang Sunrise ay talagang nag-rise to fame na. Your smile is so pure, baby. You don't need a thing to be free. Such an inspiration, baby. More than anything to me. Itong pag-uusapan natin ngayon, hindi lang tungkol kay Fred, kundi doon sa advocacy niya, sa kanyang ginagawa bilang singer-songwriter. At yung mga struggles, siyempre, malalaman natin kung ano ba struggle ng isang musikero. Pero bago ang lahat, Fred, i-introduce mo naman kami sa gitarista mo, nakabanda mo. Introduce ko lang si Treb, si Robert, ang real name niya. Sobrang thankful ako na mayroon akong isang guitarist na sobrang sumusupport din sa art ko, sa songs ko. Yun. Importante lahat yung support. Kaya tayo nabubuhay dahil sa suporta ng mga taong nakapaligid sa atin. Mapamusika man, mapapolitika man, sa tunay na buhay, kailangan mo yung support system para magkaroon ka ng maayos na perception sa lahat ng appreciation sa lahat ng bagay. And importante ang ginagawa mo ngayon dahil hindi lang bilang isang Bicolano, kundi bilang isang musician at artist. Talagang nagbibigay ka ng parang hope dun sa ibang mga kababayan natin na nangangarap na one day magkaroon din sila ng gantong oportunidad na mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng 10 million streams. Ano ba feeling ng 10 million streams? Ako, more than the streams, I'm really thankful na yung Sunrise kasi yung 10 million streams niya. Mas happy ako and grateful na yung mga friends ko and family really enjoy the song kasi syempre minsan yung family natin and friends are more critical sa work natin as sa songs natin, pero sila in a way nagustuhan nila yung song. I'm really thankful na pati sa kanila nag-resonate yung song. Pero alam mo ngayon, di ba, in the age of digital media, ano nga ba difference ng being a musician and a digital artist? Ano bang comparison ng dalawang yun? For example, nag-start talaga ako as a recording artist. So, I'm a singer-songwriter. Nag-start ako magsulat. Then, trinay ko na ibigay sa iba yung song, but hindi siya nag-work. So, I decided na ako na lang yung kumanta. Tapos, it worked. So, sinerte ako sa Spotify. Kasi yung Spotify po, binibigyan nila ng chance yung mga indie artists na ilagay sa mga playlist nila. So, sinerte ako, one of the early indie na sinerte. Okay. So, na-expose yung songs ko sa mga playlist nila. And for me, it's a beginner's luck. So, grab ko yung opportunity to really release songs sa Spotify. Tapos doon po yung parang digital artist ka. Like, doon ka lang nagpo-focus. Hindi sa mga gigs, sa mga events. Hindi pa doon. So, ako, personally, doon po ako nag-start. So, di ka naman na-frustrate. Kaya ako lang kakanta. Hindi kayo masyadong magaling lahat na ito. Ay, hindi naman po. Kasi alam mo, as an artist, naiintindihan ko yung sasabi ni Fred because sometimes a rendition of a song that you really want to part to the listeners na gusto mong ibigay na musika. Minsan, kailangan may konting spunk yung kanta. In fact, yung pagiging musikero napaka-importante din sa puso ko dahil sa lahat ng listeners natin, saka nanonood din sa atin ngayon, yung dad ko kasi was a musician. Banda yung tatay niya, pero ayaw siyang pagbandahin, gaya ng ginawa niya rin sa akin. So, ginagawa niya, pag nasa eskwela, tatakas yan para mag-join ng mga contest sa student canteen, mag-practice kasama yung banda niya. He grew up being a musician. Binuhay ako ng musika, practically. So, my father worked as a musician till yung retirement age niya. Kaya napakalapit ko sa mga musikero and I know the struggles you have because been there done that. I've experienced it. The life that I had when I was young was talagang nag-circle around musicians. Pero ikaw ba Manila-based ka? Ngayon po, Manila-based. Pero I grew up in Sorsogon po talaga. So, sa Bicol. Where in Sorsogon? Sa Preto Diaz po. So, medyo malayo siya na part ng Sorsogon kung galing kang Manila. Medyo dulo siya. Mabalik ko lang po kasi yung pinaka-una ko na influences yung tatay ko rin. Actually, the reason why I have 39 songs sa Spotify, sobrang dami po, di ba? In 5 years. Kasi yung tatay ko is a singer-songwriter. Then, okay. Kaya lang po, namatay siya na hindi niya na-release yung songs niya, hindi namin na-preserve yung song. So, ako in a way, parang napraning ako. Sabi ko, kailangan ma-release ko yung songs. So, sige lang po ako ng as a songwriter. I release parang, whatever genre it is. Kumbaga tama, para
masabi mo sa lahat ng nakikinig sa atin na parang, kumbaga, doon po kapasok yung life is short no? Yes po parang talaga. kailangan seize the day ka lagi, di ba? Carpe diem ka dahil minsan may mga bagay na kaya nga sa ibang tao, di ba sabi niya, if you can do it today, why not do it today? Huwag mo na ipagpabukas yan, parang gawin mo na ngayon. And then, ako, I appreciate yung ginawa mo nga kasi Opo. yung ganong klaseng intuition mo led to something else. Something beautiful, something na maganda yung kinalabasan kasi in a way, yung songs ko, kahit siguro yung father ko, in a way, siguro gina-guide niya rin ako. Ikaw naman, Trebs, ano naman ang storya ng buhay mo? Paano kayo nagkakilala nitong si Fred? Ayun, nakita ko siya nag-post sa isang FB group na naghanap siya ng magaling na gitarista. Ikaw na yun, di ba? Parang, kailangan pala ng magaling. Todits na. Nakakatawa nga ako kasi nung sinabi ko na magaling na gitarista yung hinahanap ko, maraming nag-laugh react doon. Pero as a singer-songwriter kasi, sobrang dapat talaga, bakit magaling na gitarista ang kailangan ko? Kasi kailangan ko ng isang gitarist na mapapakita talaga yung ganda ng song. So, yun. Tapos si Trev, very supportive. Pinarinig ko lang sa kanya for siguro 10 minutes lang yung isang song ko, ang title niya Fire. Tapos nung binalik niya, sobrang ganda ng arrangement. So, Uy, yun nga yung maganda talaga dyan. Alam mo, ang importante lahat talaga is encourage mo yung mga young artists to really further their craft. And kung passion mo talaga music, yes. talagang ibuhos mo muna. Tapos, saka ka na lang mag-decide kung gusto mo pa o hindi. Pero minsan, alam mo yung sumusuko. Yes. Hindi nagsasucceed, di ba? Opo. Dapat tuloy-tuloy lang yung pasok mo dun sa buhay, di ba? And ako, natutuwa ako na hindi ka nag-give up sa pangarap mo na maging Pero paano mo na-realize na gusto ko pala maging musikero? So akala ko po talaga nung dati, lahat ng tao, gumagawa sila ng sarili nilang kanta. Kasi yung tatay ko, ganun So, akala ko sina Gary Valenciano, sina Regine Velasquez, naririnig ko sa radyo. Akala ko sila yung gumagawa ng Kanta nila. songs nila. Naisip ko na lang siya na hindi pala nung nag-high school na ako, nag-college na, hindi pala lahat. Parang special pala siya na talent. So, hindi siya nagagawa ng lahat. So, dahil po doon, naging active ako sa school kapag may mga theater plays, nag-music talaga ako. So, ako ang tagagawa ng lyrics sa musical. Kaya lang, nung college na po ako, engineer po kasi ako by profession. Okay. So, mechanical Saan ka engineer nag-aral, Fred? Bicol University po. Yan, para sa mga talagang Oragon na to. Talagang Bicol talaga. So, nung balik tayo doon, Nung engineer po, syempre, sobrang hirap po nung course. lessons. Oo, So, sobra. nawala po talaga yung music sa buhay ko. Siguro kung may music man, Puro numero more na. on Inom-inom Puro lang. lines na. Sige po, inom-inom sa college. May mga ganun po Oo. So, Di, doon wala lang. akong dokumentin. Bait ko ng college kaya. So, yun po. Solid ako noon, no? Kape-kape. Oh, yeah. Tapos yun po, Umiinom. bali, nang nangyari doon, so medyo nalimutan ko po talaga yung music. So, nag-focus talaga ako sa pag-school until yun pa, maaga din ako nag-asawa at 21. Ha? So, yun. Sama ka agad? Yes, pagka-graduate ko po, Wala ka sa lolo. Ako naman, 17 years old na nakabuntis ako. Kaya Ay. ako pa rin record holder. Ba't mo naisipan mag-asawa at an early age? Nabuntis ko rin po. Sabi ko na nga pa yung mga problema ng mga tao nakakabuntis. Ilang taon ba yun? Anong year yun? Sa kaka-graduate ko lang Hindi din. dahilan yun, Fred. Nag-graduate ka naman, bubuntis ka, 21. Hindi, joke lang. Ang saya na nga po sana ng mother ko Kaya lang, Oo. nung nalaman na nakabuntis, parang nawala Lalong sumaya. Naku, Diyos ko, mawala na yung anak ko dito sa bahay. Malilipat na ho to. Pero kidding aside, alam mo, Fred, minsan, yung mga ganong klaseng mga events sa buhay, Opo. yun yung mas lalo nagbibigay sa'yo ng lakas para makapaggawa ng magandang kanta, di ba? Opo, sa totoo lang, yung mga yung best songs ko, I think, galing sa experiences ko na mga ganun. So, for example... Ano ba mga experience mo, Fred? Actually, yung kaya ako nakasulat ulit ng song that time kasi sa girlfriend ko. Kasi long time girlfriend ko po yun So, Yun ang pakasama mo. opo. So, in a way, Liliwanagin lang natin kasi parang magkamali tayo ng sagot. pangasawa po. Oo. So, in a way, po siya, kumbaga, nakatulong naman na, kasi parang natural po kasi songwriter. So, pag you feel something extreme, sadness, joy, makakagawa ka po talaga ng song. Ako talaga, totoo yung nangyayaring yun. In fact, alam mo,
napaka-importante rin sa atin yung talagang pagtuunan ng pansin din yung mga life lessons sa atin eh. Apo. Kasi doon yung nagbibigay, minsan nagkikreate ka, lalo ikaw artist ka. Minsan, di ba, talagang yun yung nagbibigay sa'yo ng inspiration para makagawa ng mas magandang kanta, di ba? Apo. Kasi kung wala kang damdamin sa mga bagay-bagay, parang hirap din, di ba? I think some of the best songs talaga, kahit yung mga naririnig natin, yung hugot niyan talaga malalim sa mga sumulat ng kanta eh. Oo. Yung kanta mo, Sunrise, paano yun? Paano nasimulan yun? You were more than my coffee. That wakes me up so fast. All I need is your morning kiss. That makes my heart sing. We got a new way. We got a new way. Life isn't so Actually po ang Sunrise, 10 minutes ko lang po siya nagawa, sa totoo lang. Kasi naggigitara lang po ako nun sa sala namin, tapos yung anak ko, ginugulo niya ako. Tapos nakita ko siya, parang umilaw yung mukha niya. Tapos sabi ko, ang sarap ng feeling na gusto ko i-share yung ganong yung picture. Oo. Parang yung anak mo na sobrang joy. So gusto ko parang kumbaga sa picture makapture ko yung moment na yung love ko for my child. Gusto ko maramdaman ng ibang tao kung anong pagmamahal yun. So kaya ganun yung Sunrise. Yung mga ganong klaseng feeling na yung joy, nag-exude sa sa mga nakikinig ng music mo. And in fact, nai-LSS ako sa mga Bicolano artists ngayon na, alam mo, ginagawa ko minsan, nag-stream lang ako sa Spotify, nag-search lang ako. Pumasok dun sa mga searches ko, ikaw at saka si Diwata, na mga Bicolano artists na parang, uy, okay itong mga to ah. Kaya nga sabi ko, kailangan bigyan ako ng pagkakataon na ito, makausap ko sila dahil alam mo, anything about Bicol and anything that will help yung mga artists natin, talagang ginagawa namin. And in fact, kami nila Congressman Villafuerte at nila Gov. Luigi, nila Kong Migs, tutulong-tulong kami maka-create ng parang theater hall dun sa Camarines Sur para maging parang, alam mo yung parang music museum type na may concert hall, tapos sa ilalim nun gagawa kami ng parang music school para matulungan yung mga artist natin na taga Bicol din. na magkaroon ng opportunity na further yung skills nila and also to hone their talents para mas matulungan sila sa ginagawa nila. And kung talagang passion nila yung music, alam mo, maging center of something na kaysa yung mga mapariwara yung ating mga kabataan doon sa ibang mga bisyo. Ito na lang, bisyo ng musika. Importante rin yun. Pero ikaw, being a songwriter, mahirap ba? Sa ngayon po, dahil marami na ako nagawa, medyo mas tumataas yung parang yung standard ko sa songwriting ko mismo. So parang ngayon mas pili na yung mga nire-release ko. Nasabi niyo po kanina about sa platform, yung sinasabi niyo. Sobrang importante po nun kasi lalo na sa mga Bicolano na ginagawa niyo. Thank you po. Kasi ako din, nung 2020, I'm one of naging fan kasi ako ng Spotify kasi sobrang ganda niya na yung music platform. Music lover po kasi ako. So, naghahanap talaga ako doon ng mga Bicol songs. Kaya lang, medyo nakakalungkot lang kasi 2020 wala po talagang Bicol songs doon. Ang meron lang po, Sarong Banggi ni Nora Honor. At syempre, as a Bicolano artist, sabi ko, marami naman tayong mainstream artist na Bicolano. Bakit kaya, parang naisip ko siya, bakit kaya ganun? So, ako, pero instead of thinking kung ano pa man, sabi ko, gagawa na lang ako ng song na Bicol, then I will put that on Spotify. Kasi that time, very supportive sa akin yung Spotify. So, nilalagay talaga nila sa playlist nila yung i-release ko. So, ang ginawa ko po, nag-release talaga ako ng Bicol song. Tapos, nilagay nila yun sa New Music Friday. Sabi ko, astig naman pala eh. Kahit pala, Bicol song siya, isusupport siya ng Spotify kung magustuhan nila yung song, if they find it na magagamit ng mga tao. Siguro ganun lang po talaga dapat natin gawin. Kumbaga, mag-inspire tayo ng ibang artist. Like, ako actually, nirelease ko siya not really for kung ano pa man. Actually, target ko po talaga ng mga artist mismo. Gusto ko marinig yung song sa Spotify ng artist para yung artist, masabi niya na nag-release siya ng Bicol song nasa Spotify. So, ako pala, pwede ako mag-release din sa Spotify. Yes, so, na-relate ko lang po sa platform na sinasabi nyo kasi ganda. Sobrang, ang effect po kasi nun sa mga artist, feeling ko, malalim. Pero, speaking of effects sa artist, Apo.
iba rin yung naging effect mo sa mga singer-songwriters kasi nagtayo ka ng isang organisasyon. Ang CSOPO po, or Singer-Songwriters Philippines, kasi po, nung nag-start din ako, meron akong dalawang collective na sobrang nag-support din sa akin, yung Filipino indie artist, at the same time yung Alab at Sinag Pilipinas. Tapos doon ko naramdaman yung community. Kaya lang nung 2020, medyo nag-inactive sila. So sabi ko, ako personally, kailangan ko talaga ng community. Ginawa ko po yung Singer-Songwriters Philippines. Ang una po nun, in-invite ko lang yung mga friends ko na musician. Tapos dumami po ng dumami. Tapos siguro po kaya siya naging pumatok kasi kapag ano na po, kapag ang tingin ko po kasi sa CSOP, para siyang kutsyon. Oo. Na pwede ka doon magkamali, pwede ka doon kahit ano ilagay mo doon. So ang ginagawa ko po, kapag medyo may toxic na doon na tao or something, talagang binaban ko na po kahit sino pa siya. Kasi tama. gusto kong i-protect yung Singer-Songwriters Philippines na group para yung mga bata, lalo na kasi nandun sila eh. Mayroon pa doon, may mga sakit. Minsan mayroon mga sakit sila. Ang libangan na lang nila, music. So, ayoko nang maging toxic yung group for them. So, ang ginawa ko, talagang ginawa ko siya na very safe sa mga tao. Trebs, ikaw naman tanungin ko kasi nakita mo naman yung passion ng kaibigan mo, di ba? From afar, ano yung tingin mong parang na-inspire ka sa ginagawa niya? Songwriting po talaga nakaka-inspire kasi nung una niyang pinarinig sa akin yung first, so okay to, tapos chinek ko yung yung Spotify profile, sabi hindi siya kilala pero sa Spotify ang dami niyang listeners. Pinakinggan ko yung mga ibang kanta niya, sabi ko ang ganda, sabi catchy na pag nilive mo makakasabay yung mga tao. Samahan mo kami, panoorin ang mayon, di ka magsisisi. Marin na sa Bicol, sabayan mo kami, pakinggan mo ang tugtog, sumayaw sa baile. Marin na sa Bicol. Ito naman yung kanta mo naman na Mari nasa Bicol. Ayun. Kwentuhan mo naman kami doon. Diba? Ang naging purpose ko lang naman po talaga doon, gusto ko lang talaga magkaroon ng kanta na pwedeng gamitin ng mga turista sa Bicol. At the same time, maingganyo sila na pumunta talaga sa Bicol. Like, gusto ko, dinidescribe ko dun sa song kung gaano kasaya ang sayawan sa Bicol, Baraylihan. Kumbaga, yung culture of Baraylihan sa Bicol. Nilagay ko siya sa song kasi feeling ko, yung mga taga Manila, iba kasi yung disco life sa sa Manila. So, sa Bicol, yung Baraylihan, yun, solid yun. So, gusto ko malaman ng mga taga Manila or taga ibang lugar na may ganong culture sa Bicol. Nahihirapan man tayo ay bibitaw sa ating pag-iibigan. Meron kang sinabi recently na parang medyo realize yung true purpose mo. Yung gusto mo talagang takin na journey. Tell us about Nauupos. Ang Nauupos po kasi nagawa ko siya, ang pakiramdam ko sa song na yun, culmination siya ng hard work ko as a musician in terms of lyric writing, in terms of really doing it, just doing it. Parang biyaya siya ng Diyos sa akin. Binigay siya dahil I work hard sa journey ko. So, nung na-realize ko, parang subconscious yung gumawa sa song eh. Ewan ko ba kung, pero ganun yung pakiramdam ko. Like, nung nagawa ko na yung song, natapos ko siya, ang ibig niyang sabihin is giving your 100% to someone you love or something you love. Totoo yan. Actually, sinasabi nila na, hati-hatiin mo yan. Hindi. Dapat in all the things that you do, you should always put your 100%. Opo. Kung ano yung kaharap mo ngayon, yun. Kung kaharap mo asawa mo, 100%. Kaharap mo yung anak mo, 100%. Kaharap mo yung boss mo sa trabaho, 100%. Masungit sa 50%. Yan, diba? Diba? Mahirap yung ganun. Gagawa na lang po natin ng kanta. Gagawa na lang natin siya ng kanta. May inspirasyon ka agad, may life lessons na naman. Pero anyway, ang ganda ng version mo ng Sarong Banggi, Ayaw po. Solid yun, Ang story po kasi noon, lagi ko siyang tinutugtog pag nagbabasking ako, na-invite ako magbasking. Tapos,
naging favorite ko siya kasi madali lang po chords niya eh. Lagi ko siyang tinutugtog. Nakagawa po ako ng verse na Tagalog sa kanya. Sabi ko, astig to na pag mayroon siyang Tagalog na verse, mas ma-appreciate siya ng mga taga Manila, tsaka nung Gen Z din, if ever. Sa rumbanggi, sa higdaan, nakadangog ako, ninhunin sa ronggamgam, sa luba ko, katurugan, bako kundi simong boses iyo pala. Ngayong gabi, tayong dalawa ay magkapiling. Ngayong gabi, saksi ang mga buwan at bituin. Ngayong gabi, tingin nawa ang panalangin. Gabi-gabi, pag-ibig natin mapitigil. Tapos natutuwa po ako kasi may mga tao na pag narinig daw yun, Bicolano sila, parang very refreshing. Oo, totoo yun. Kaya, ito na, tikman na natin ng konti yung music ni Fred Engay para marinig nyo na ng live yung kanyang version ng Sarumbanggi. Fred, take it away! Sarumbanggi sa higaan, nakadamog ako, linhunin sa runggamgam, sa luba ko, katurugan, bako kundi simong boses iyo palan. Dagos ako bangon si sakuyang matay minuklan, kay tung kadikluman ako ang alagalan. Sisa kong paghiling pasiring sa itas, simong lawog na hiling ko maliwanag. Ngayong gabi, tayong dalawa ay magkapiling. Ngayong gabi, saksi ang mga buwan at bituin. Ngayong gabi, ding ginawa ang panalangin. Gabi-gabi, pag-ibig na di mapipigil. Ngayong gabi, dalawang puso ay magsisiping. Tabi-tabi, saksi ang mga buwan at bituin. Sinasabi, ding ginawa ang panalangin. Gabi-gabi, pag-ibig ay di mapipigil. Yun, the best! Ayun. Kaya naintindihan nyo na ngayon bakit 21 years old. Nakabuntis na si Fred. Gabi-gabi. Gabi-gabi. Laging magkatabi. Pero napakaganda ng Thank you version po. mo, Fred. Trebs, magaling ka nga. Kaya napakaganda nitong ginagawa natin para sa mga artists, yung mga up and coming, yung mga aspiring na talagang umabot din dun sa level ng ginawa mo for the music industry. And alam mo, kailangan natin talagang pagpatuloy pa to. Pero siyempre, kailangan marinig na natin yung mga ibang mga kanta. Yung Marina sa Bicol. Sa Bicol, samahan mo kami. Paano uri ng mayon, di ka magsisisi. Marina sa Bicol, sabayan mo kami. Pakinggan mo ang tugtog, sumayaw sa baile. Iyugig mo ang iyong katawan, galaw mo ay ang galingan. Kahit na kulang ka sa practice, i-enjoy mo lang yan. Huwag mong isipin ang hiya, lahat naman ganyan ginagawa. Barailehan sa Bicol, hindi ka magsasawa. O diba ang saya-saya, kasama pang barkada. Maraming makikitang magandang Bicolana. O diba ang galing-galing, sabay
Sabay-sabay tayong gumiling, barailehan sa Bicol, wala ka nang mahihiling. Marina sa Bicol, samahan mo kami, mag-swimming sa Caramo, hindi ka magsisisi. Marina sa Bicol, Marina sa Bicol, Marina sa Bicol, Marina sa Bicol, di ka magsisisi. Yun, the best. Napaindak ako doon, ano? So ano pa po Paindak yun, ako marami dun, pa Fred. po yung mga province. Sinama ko lahat para walang magtampo na probinsya. Nandun po kayo, wag po kayong mag-alala. Nakita ko nga, mag-swimming sa Karamo, kaya okay na ako doon. Oh. Basta may Camarines Sur. So mga taga-Sorsogon po dyan, naman- igwa pong Don Soldo man ha. Talaga ako, appreciative ako dun sa music na ginagawa mo at yung effort na binibigay mo para dun sa ating mga singer-songwriters. At alam mo, asahan mo yung suporta ng aming organisasyon. Ay, thank you po. Bicol Saro is talagang full. Anytime you need us, and kung meron kayong mga projects na iniisip, pwede nating pagtulungan, sabihin nyo lang sa akin. Kasi ang importante rito, bigyan natin ng kinabukasan yung ating mga aspiring musicians na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya sa pagbukas ng magandang kinabukasan, Opo. yung bukang liwayway. Kaya simulan mo na ang pagkanta doon sa kanta mong Sunrise. Ay, thank you. You're a beautiful sunrise. You make my day so bright. Your smile is contagious. Such a cute surprise. You got a new way, we got a new way, we got a new way. Life isn't so bad. Yeah, we got a new way, we got a new way, we got a new way. Such a good vibe. Your smile is so pure, baby. You don't need a thing to be free. Such an inspiration, baby. More than anything to me. La 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 la. Your smile is so pure, baby. You don't need a thing to be free. Such an inspiration, baby. You're more than anything to me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mga tugang, malala na to. Ang ganda talaga ng kantang to. Kaya alam nyo, sa susunod session, ha, lagi nyo abangan yung mga pinifeature nating mga artists. Kasi itong si Fred, yung music niya, itong Sunrise, talagang nagbibigay buhay sa ating mga musikero upang mag-aspire for more. And ako'y natutuwa, Fred. Maraming salamat. Diyos mabala sa'yo, Padi, sa lahat ng ginagawa mo para sa industriya. And binibigay mo karangalan sa ating mga kababayang, mga oragong Bicolano. Kaya sa'yo, saludo ko. Diyos Ay, mabalos, thank Padi. you Salamat Saka po. sa'yo din, Trebs, ha? Fred, thank you very much. At hope to see you soon and hope to see you in a better and a more prosperous environment. At sana yung streams mo, pagkatapos ng programang to, maging 30 million na, 40 million na, 50 million na. Kaya, Diyos mabalos mga Padi, hanggang sa susunod na session, kita-kits! Your smile is so pure, baby. You don't need a thing to be free. Such an inspiration, baby. You're more than anything to me. La 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 la
la la la la la la. La 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 la.